Ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong bawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, linisin mo sana ang aking karuhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, meron tayong mahal na araw dahil meron tayong isang mapagmahal na Diyos na iniibig tayo araw-araw. Minsan, madalas, masabihin natin, mahal natin ang Diyos. Madalas sinasabi natin, mahal natin ang ating mga pamilya, ang ating trabaho, ang iyong mga asawa. Pero paano mo pinapakita at pinaparamdam ang pag-ibig at pagmamahal na ito? Kung kakaunti lang ang binibigay mo sa iyong pag-ibig at pagmamahal, hindi tunay na pagmamahal yan. Dahil ang tunay na nagmamahal, binibigay niya buo, lahat, ganap. Ang tunay na nagmamahal ay nag-aalay na may tuwa. Sa mga pagkakataon na kung saan sinabi natin tayo'y nagmahal, pero meron tayong ibang minamahal. Hati ang ating pagmamahal. Aminin natin ang ating mga pagkakasala, ang ating kakulangan. Mingi tayo ng tawad sa Diyos para tayo minsan pang makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami napapasubsob dahil sa aming kahinaan at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, na kasama mo at ng Banal na Espiritu, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa
at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siyang aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang paon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Pinaganda siya roon ng hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro, isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at binuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok. At humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at binigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil siya'y magnanakaw." Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong
Ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi nyo kasama sa habang panahon. Nabalitaan na maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay na rin si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating mga bisita. Pakigreet naman po ang inyong katabi. Sabihin mo, salamat sa Diyos. Buhay ka pa rin. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, wala tayo dito ngayon. Amen? Kahit na gaano kabigat, kahirap ang buhay, tandaan mo, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Kasi kung hindi ka niya mahal, matagal ka na niyang kinuha. Amen? Ang ating mga paghihirap, huwag mong isipin na yan ay parusa. Ang mga bigat na ating tinatanggap, minsan kung pagtitiisan mo lang, meron pa ring pagpapala at grasya diyan. Amen? Tanong ko lang po, may minahal ka na ba ng sobra-sobra na binigay mo ang lahat sa Kanya? Tahimik ang iba. Baka nasasaktan lang sila. Diba? Ang dami sa atin ng ganyan. Binigay mo lahat-lahat, hindi ka man sinuklian sa iyong pagmamahal. Amen? Pero, kung tunay ka talaga nagmamahal, kahit na sobra ang binigay mo, kulang pa. Di po ba? Kung totoo ka talaga nagmamahal, kahit na maubos ka, wala kang problema. Kahit na wala ka na, maghahanap ka pa rin para may maibigay ka. Amen? At hindi po ba yan yung ating narinig sa mabuting balita ngayon? Dumating daw po si Maria, yung kapatid ni Lazaro, at bilang pasasalamat kay Jesus dahil binuhay ni Jesus yung kapatid niya, ano pong ginawa ni Maria? Binuhos daw niya sa paa ng ating Panginoon ang 1 litro na pabango. At gaano po kahalaga ito? Yung daw pong presyo, kung bibilhin nyo itong pabango, nagkakahalaga ng 1 taong sweldo. Isipin nyo po yun kung gaano kamahal yung binigay ni Maria para sa Panginoon. Compute po natin. Magkano po ang minimum wage ngayon? Sabihin na po nating 20,000 per month. Di po ba? So, 20,000 times 12, magkano po? 240,000 pesos. Wow! Isipin niyo po yun. Yung binuhos ni Maria dun sa paa ni Jesus, nagkakahalaga ng 240,000 pesos sa pera natin. Amen? Kaya nga po, ngayon naiintindihan natin, nauunawaan natin yung reaction ni Judas eh. Ano pong sabi ni Judas? Sayang to. Pwede pa natin ipagbili ito, pwede pa natin ipantulong ito sa mga mahihirap. Pero yung kanya sinasabi ay hindi naman nagmumula sa kanyang malasakit. Nasabi niya yon kasi pag naibenta niya yung pabango, mangungupit daw siya, magnanakaw daw siya. Pero may kakaunting punto naman si Judas, hindi po ba? Kasi kung isipin mo, ano yung mabibili ng 240,000 pesos mo ngayon? Aba, pwede nang pag-tuition fee ng anak mo yan sa buong taon. Di po ba? Pwede na kayong magbakasyon ng pamilya mo. Pumunta kayo ng Boracay. Mag-enjoy kayo. Pwede ka na rin mag-down payment, makabili ka ng bagong sasakyan. O kaya naman, pwede kang magnegosyo, magtayo ka ng sari-sari store. Pero yung 240,000, san po dinala ni Maria? Doon sa paa ni Jesus.
Ang tanong, bakit? Kasi ganyan niya kamahal, sobra-sobra ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi lang po pabango ang binuhos ni Maria kay Jesus. Ano talagang binuhos niya? Ano talagang binigay niya? Mismong puso niya. Di po ba? Marami sa atin, pag nagbibigay, hindi naman kasama ang puso. Amen? Marami sa atin, pag nagbibigay, para na lang magkahiwalay. Di po ba? Aminin. Pag meron pong lumalapit sa mga kotse nyo, sa mga sasakyan nyo, nagpapalimos. Pag binigyan mo ba ng barya, kasama ba yung puso mo? Kayo po mga misis, kayo nagtatampo sa inyong mga mister. Pinagluluto mo siya. Pinaglalaba mo siya. Pero tanong ko, nandyan pa rin ba yung puso mo? Kung kayo po ay nagsaserve sa simbahan, alam ko po yung mga iba sa inyo, nagtatampo, galit din sa mga paris priest nyo. Napakasungit daw. Nagsaserve. Nagbabasa dito. Naglilinis, nagwawalis, ginagawa ang mga lingkod sa loob ng simbahan. Pero ang tanong, kasama ba yung puso mo? Nandyan ba? Pinapakita mo, pinaparanas mo, pinaparamdam mo ang pag-ibig at pagmamahal mo. Pinakita po ni Maria, mas mahalaga si Jesus kaysa doon sa mamahaling pabango niya. Kaya nga nagbigay siya. Sa kwento pong ito, pinapakita sa atin, dalawa po ang pwede nating piliin, kapatid, sa ating buhay. Una, pwede mong piliin na maging kamuka si Maria, yung magmahal ka na walang sukat. Magmahal ka, magbigay ka, na walang hinihinging kapalit. Amen? Pero pangalawa, pwede mo rin naman piliin, at maaari yung mga iba sa inyo, hindi po aware dito, hindi mulat, baka nakakamukha nyo na si Judas. Anong ugali ni Judas? Yung nagbibigay, pero merong pagkukwenta. Meron ng kasamang panunumbat. Saan ka mas malapit na ugali ngayon, kapatid? Kamukha mo ba si Maria o baka kamukha mo si Judas? Baka makalimutan po natin ang turo ni Jesus. Anong sabi po ng ating Panginoon? Remember the words of Jesus. Where your heart is, there your treasure will be. Magandang itanong yan, nasaan ba ang aking puso ngayon? Kasi kung nasa na ang puso mo, kapatid, ibubuhos mo lahat ng lakas mo, lahat ng panahon mo, lahat ng makakaya mo. Kaya nga po, kung ang puso mo nasa mga anak mo, di ba? Kahit na wala kang pera, mangungutang ka para makapag-aral lang sila. Kung ang puso mo nandyan sa negosyo mo, kahit nakakaunti lang yung tulog mo, babangon ka, magsisipag ka, ibibigay mong oras, lakas mo, dyan sa trabaho mo. Alam ko, yung puso nyo po dati, binigay nyo sa asawa nyo. Pero ngayon, nandyan pa rin ba? Yung mga asawa nyo, binigay nilang puso nila sa inyo. Kaya nga dati, di ba? Pati yung ATM card nila, nasa inyo. Wala silang hawak na pera. Pero anong nangyari? Ngayon yung mister, wala na yung puso niya sa misis niya. Kaya nga, gusto niya, yung misis niya, siya na lahat ang gumagastos. Hindi na binibigyan ng pera ang kanyang asawa. Ang problema po sa atin, hindi natin kasi pinag-iisipan ng mabuti. Saan natin kinakabit ang ating puso? Nakakalungkot na isipin na binuhos ng Diyos lahat-lahat para sa atin. Pero tayo, ni katiting na oras, panahon, hirap na hirap pa tayong magbigay at mag-alay sa Kanya. Admit it, my dear friends. Instead of making God our treasure, many times, we have made our treasures God. Aminin niyo po, yan ang kasalanan natin. Di po ba? Ginagawa nating Diyos ang ating mga kayamanan, imbis na gawin nating kayamanan ang ating Diyos. Tinuturuan lang tayo ni Maria ngayon na ang tunay na kayamanan ay wala sa ating hawak ng ating mga kamay. Pero ang tunay na kayamanan, kapatid, ay kung anong ginagawa mo sa hawak ng iyong kamay. Remember that the true wealth is not what you have, but true wealth is what you do with what you have. Pwede kang magkaroon ng maraming pera, ng ari-arian,
Pero kung kuripot ka, kung makasarili ka, kapatid, sinasabi ko, mahirap ka talaga. Amen? Sino ang tunay na mayaman? The wealthiest people, remember this, are always the kindest, the most generous, and the most loving. Amen? Meron pong napakagandang kwento nung minsan tungkol po sa isang batang lalaki na nag-aaral. Kapag lunchtime, napapansin po ng kanyang guro na walang laman yung kanyang lunchbox. Habang kumakain po yung mga kaklase nitong bata, tanging itong batang lalaki, tinitingnan lang, hinahawakan lang po yung kanyang lunchbox na walang pagkain. So naalarma po itong guro, nag-aalala siya. Bakit araw-araw pumapasok itong bata, meron siyang lunchbox, wala siyang pagkain. Kawawa naman, baka po manghina yung bata. Kaya ang ginawa po nitong guro ng teacher, tumawag po sa bahay. Sinabihan yung kanyang nanay. Sabi, binibigyan niyo po ba ng pagkain itong anak niyo? Bakit kapag nagla-lunch na, tanging siya na lang, nakatitig doon sa lunchbox niya, tinitignan lang yung kanyang baon. Nakakaawa naman po. Kaya ito pong nanay, misang umaga, di po niya pinagsabihan yung kanyang anak. Hindi niya tinanong. Pinakulit niya, niligyan po ng pagkain, yung lunchbox, binigay po doon sa bata. At nung pumasok na yung kanyang anak, alam yung ginawa ng nanay, binuntutan niya, sinundan niya yung anak niya, tinignan niya ano ba yung ginagawa ng anak niya. Nung bago po makapasok sa eskwela, yung bata, nakita po ng nanay, huminto po sa isang park yung bata, umupo po doon sa bench. At bigla-bigla, meron pong isang batang babae, nagpapalimos ang lumapit sa kanya. At dito po binuksan ng bata yung lunchbox, binigay po yung kanyang pagkain dun sa batang nagpapalimos. Yun po pala yung dahilan. Bakit sa tuwing kumakain na po sa eskwela, wala pong baon yung bata? Kasi binibigay niya, pinantutulong pala niya dun sa batang nagpapalimos. Alam niyo po, habang nakikita ito ng nanay, yung ginagawa ng kanyang anak, napaluha itong nanay. Pero sa puso niya, napakasaya po nitong ina. Bakit? Kasi alam niya, hindi nagkamali sa pagpapalaki yung nanay niya sa kanya. Tuwang-tuwa po yung nanay. Kasi alam niya yung kanyang anak, mabuting tao. Amen? Remember this, my dear friends, that nothing could make you happier than making others feel happy. Ulitin ko po yun. Nothing could make you happier than making others feel happy. Kung gusto mong maging masaya, magpasaya ka ng iba. Hindi ka magiging masaya, kapatid, kung puro ka lang pagsasamsam, pag-iipon, pagkuha, pagtatago ng kayamanan. Do you want to be happy? Of course. Then, make others happy. If you want to be truly happy, also make God happy. Amen? Mga kapatid, ano ang hadlang ng iyong pagbibigay, pag-aalay, buong-buo sa Diyos? Magandang itanong yan. Baka naman hanggang ngayon, meron ka pang pride, baka hanggang ngayon, meron kang galit, meron kang lungkot sa iyong puso, o baka naman hanggang ngayon, meron kang paboritong kasalanan na hindi mo maiwan-iwanan. Kapatid, kailangan po bitawan natin ang mga mahihigpit nating kinakapit dahil sa pamamagitan ng ating pagbibigay, makikita mo, yan ang magiging daan para mas marami pa ang iyong matanggap. Remember, you will not receive more if you do not give more. Remember that. You cannot receive more if you do not give more. Unawain po natin ang ginawa ni Maria. Hindi lang po isang eksena, kundi ito'y isang mensahe para sa ating lahat. Matuto tayo kay Maria na mas mahalaga ang Diyos kaysa sa anumang kayamanan dito sa mundo. Remember, your greatest treasure is God. So give your heart to God. Anong pinakamahalagang
bagay ngayon sa buhay mo na pwede mo namang ibuhos, ialay, ibigay sa Diyos. Harinawa, ibalik natin ang ating puso kay Jesus para ang ating pagbibigay at ang ating buhay ay mapuno ng tuwa at galak. Kapatid, ibuhos mo ang lahat sa Diyos. At makikita mo ang lahat na pagpapala mula sa Diyos ay bubuhos din pabalik sa iyo. Amen. Halay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na paasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtiyataga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bilanggo naway magkaroon ng kaginhawaan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, sinusugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Pagkaloob mo na sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginawahin ng kanyang kabutihang loob at lakas. Nihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at ibigay sa amin ang buhay na walang maliw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-aalaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, na
kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Heso Kristong Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sama-sama natin siya, ang puso natin babaguhin, ang hain niya ay tanggapin, kahit na takip siling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at walahati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagian mo sa aming pakundangan sa iyong patnubay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang tunay na nagmamahal, sobra-sobra ang binibigay. At kahit na sobra na ang binigay, kulang pa rin ito para sa Kanya. Ang tunay na nagmamahal ay hindi marunong mangwenta. Kaya nga po kapatid, sa araw na ito, para po sa ating assignment, kung ano man po ang inyong ibibigay, ibabahagi sa iba, do it with a smile. May ngiti. Bawal muna po ang mareklamo ngayong araw. Ha? Ano man po ang inyong gagawin, maglinis man kayo, maglaba man kayo, magluto man kayo, mandilig kayo, mag-serve kayo sa simbahan, naway gawin nyo ito na may galak at walang pagrereklamo. Para po, pag tayo nagbibigay ng sobra-sobra, makikita nyo, ang Diyos, nakikita niya yan, sobra-sobra din ang ibabalik niya sa iyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.